and ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Tinutumbok pa rin ng Typhoon Ruby ang Eastern Visayas, pero sa pinakahuling track nito, posibleng kumilos ang bagyo papuntang Southern Luzon at mas lumapit pa sa Metro Manila. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Good evening, Jessica. Huling namataan nga ng Pag-asa ang mata ng Bagyong Ruby. Kaninang alas 7 ng gabi, 340 kilometers na lamang silangan ng Borongan, Eastern Samar. Bahagyang humina ang hangin nito pero malakas pa rin ito, Jessica, 195 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugsong umaabot pa rin sa 230 kilometers per hour. Lalo pa itong bumagal sa 10 kilometers per hour na pagkilos at inaasahang kikilos pakanluran o westward. Nakataas pa rin ang signal number 2 ng Pag-asa diyan sa Albay, Sorsogon, Ticao Island at Masbate sa Luzon, sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu kasama ang Cebu City at mga isla ng Bantayan at Camotes dyan sa Visayas. Storm signal number 1 naman sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Burias Island, Romblon, dyan sa Luzon at Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Aklan, Negros Oriental, Negros Occidental, nalalabing bahagi ng Cebu, Siquijor at Bohol sa Visayas. At sa Surigao del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Island, Siargao Island, Agusan del Sur at Camiguin Island dyan naman sa Mindanao. Sa mga nabanggit na lugar, maging I am ready po sa malalakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin, bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa. Pinag-iingat din ang mga nasa coastal area kung saan posible ang storm surge o yung tinatawag nating daluyong. Kung kahapon, malaki ang pagkakaiba ng forecast track ng Pag-asa at ng US Joint Typhoon Warning Center para sa Bagyong Ruby. Ngayon po, hindi na gaanong malaki ang diferensya sa dalawa maliban sa oras. Yung pong dilaw, yun ang Pag-asa at yung pula, yan yung Joint Typhoon Warning Center. Sa forecast track ng Pag-asa, Sabado ng gabi tatama sa Eastern Samar, Northern Samar area, yung sentro ng bagyo. Tutumbukin po niya ng Masbate, didiretso ng Sibuyan Sea na kung saan posibleng mag-iipon po yan ng lakas doon at tatama dyan sa Marinduque madaling araw ng Lunes. Hapon ng Lunes, muling tatama sa Mindoro Oriental at sa posisyon po na yan, yung sentro ng bagyo, halos 100 kilometro lamang ang layo niyan sa timog ng Metro Manila. Kaya mararamdaman ang masungit na panahon dito sa atin. Miyerkules pa ito, inaasahan na lalabas ng PAR. Pero sa JTWC track, bahagyang mabagal ang kilos ng bagyo. Madaling araw ng Sabado ito tatama dyan sa Northern Samar. Linggo hanggang Lunes, daraan sa Bicol Region at sa southern part ng Quezon Province. Sa Martes ng umaga, nasa may Southern Tagalog Region, daraan po yan, malapit na malapit sa Metro Manila. Tanghali po yan ng Martes at sa gabi ng Martes, nasa West Philippine Sea na. Sa ngayon, hindi na rin itinuturing na super typhoon ng JTWC ang Bagyong Ruby. Pero yung napakabagal niyang pagkilos, 10 kilometers per hour, at meron siyang lakas na 195 kilometers per hour, yun po ay delikado dahil sa malakas na hangin at mabagal na pagkilos, mas matindi po ang posibleng epekto niyan. Bukas, asahan ang masungit na lagay ng panahon diyan sa Eastern at Central Visayas kasama na ang Bicol Region dahil sa paglapit ng Bagyong Ruby. Makakaranas din ng ulan ang natitirang bahagi ng Visayas. Northern Mindanao at Northern Luzon, meron din pong inaasahang pagulan. Sa Legazpi at Tacloban, buong weekend na makakaranas ng buhos ng ulan. Sa Surigao City, mahinang ulan na lang ang mararanasan dahil hindi naman po inaasahan yung paglapit dyan ng Bagyong Ruby. Sa Cebu at Rojas sa Visayas, linggo na makakaranas ng matitinding ulan habang sa Calapan, hindi pa po gaano magiging maulan ngayong weekend. Sa Metro Manila, magiging maaliwalas po bukas. Kung may mahalaga kayong gawain sa labas, mas mainam na gawin na yan bukas po. Dahil sa linggo, simula nang magiging makulimlim at sa Lunes, asahan na ang malakas na ulan sa maghapon hanggang posible po yan araw ng Miyerkules. Dahil sa bagyo, delikadong pumalawot ngayon sa northern at eastern seaboards of Luzon hanggang buong seaboards po ng Visayas at sa northern at eastern seaboards ng
Mindanao. Jessica? Mang Tani, sa kasalukuyan po ba ay pinagtatalunan pa kung saan po ang unang landfall nitong si Ruby? Sa ngayon, Jessica, halos hindi na dahil ang nakikita talaga maging dito sa JTW siya, pero unahin natin itong Pag-asa, ay dito sa may northern part ng northern Samar. So kung maaari man, pwede rin dyan sa eastern Samar. Pero ang mahalaga, Jessica, dahil yung mata niyan, pwedeng dyan tumama, pero yung epekto niyan, talagang ramdam na ramdam dyan sa northern part ng Samar. So hindi na po nagkakalayo o pareho na halos yung forecasted na landfall area nitong si Ruby sa parehong GTWC at ng Pag-asa, Mang Tani. Tama yan, Jessica. Hindi lamang dun sa lugar, kundi maging sa oras ay halos pareho sila na bukas ng gabi o madaling araw ng linggo, tatama yung sentro o unang-unang landfall ng bagyo dyan sa ating bansa. Mang Tani, yung pong ulan, yun ang kailangan nating paghandaan. Nagbago rin po ba ang forecast nito? Kasi humina po yata yung hangin, bagamat malakas pa rin itong dala niya, no? 195 po yata, kung tama po yung recollection ko. Yung rain volume po na dala nito? Ganun pa rin, Jessica. Inaasahan pa rin yung malakas hanggang sa malalakas na ulan na tatama o daladala nitong bagyong to. At dito sa makikita natin ito yung rainfall map ng The Weather Company, makikita natin na yung sirkulasyon nito dito tatama, pero yung concentration ng ulan, hindi buong bagyo, kung hindi mas marami dito sa northern section. Kasi unang-una nga tayo ay nasa northeast monsoon season. So yung convergence ng hangin na northeast at easterly, dito nagaganap sa northern section. Kaya may ulan ka dito sa Visayas, particularly Samar and Leyte, hanggang dyan sa may Bicol region, kahit ang sentro mo ay dito nagaganap. Kaya dito sa southern part ng bagyo, meron ka mga pag-ulan pero hindi masyadong marami kumpara dito sa may Visayas at dyan sa may Bicol region. Pero nabanggit ko po, humina po yung hangin, Mang Tani. I understand dahil po ito dun sa epekto ng amihan. Hindi ho kaya posible na mas madagdagan pa yung epekto ng amihan na yan kay Ruby para lalo pa hong humina ito? Tama yun, Jessica. Yun ang isang posibilidad dahil habang lumalakad unti-unti itong bagyo, nakikita mo yung ihip na yan ng hanging amihan na malamig yan at unang-una malamig, pangalawa kulang ng moisture. So malaki ang epekto niyan. Kaya yun ang isang hihintayin natin, Jessica, na habang mabagal na kumikilos yan, o nga't nag-iipon yan ng lakas habang nasa dagat, pero malaki yung papel na gagampanan nung surge nung northeast. Hindi yan yung storm surge, kundi surge nung hangin na sasama, makikita mo, sumasama doon sa sirkulasyon nung bagyong si Ruby. Pangalawa, Jessica, ang isang nakikita natin, pagtama niyan sa Samar, posibleng maapektuhan uli yung sirkulasyon niyan. Sana nga malaki ang maging epekto ng landmass ng Samar provinces doon sa sirkulasyon ng bagyong si Ruby. Yung pong sasakupin nitong area kung saan mararamdaman po yung epekto nito. Kahapon po 600 kilometers yung diameter, yung range po nung kanyang tatamaan. Ngayon ho yata down to 400 kilometers, Mang Tani? Yes, Jessica. Unang-una, yun yung epekto ng drier and cooler northeast monsoon wind. So medyo lumiit yung sirkulasyon niya in terms of rainfall. Ayan, makikita mo yung bilog nung yung bilog na kulay asul na yun yung nagsasabi kung saan yung mga may rain area. Kasi ito, kumisan, mga high clouds lamang yan. Pero habang gumagalaw yan at merong intrusion ng northeast wind flow, unti-unting na aapektuhan yung lawak ng ulan. Pero yun nga, marami pa ring ulang dala-dala yan, lalong-lalo na dito sa may northern half nitong bagyong si Ruby. Pero dahil mabagal po yung pagkilos niya, kung dinowngrade man na ho siya ngayon ng JTWC from a super typhoon down to a typhoon na lang, kung ganyan pong mabagal ang kilos, hindi na ho yan na posible pang bumalik dun sa dati, Mang Tani. Kasi di ba pag mabagal ho, pwede pang lumakas din yung bagyo? Tama yan, Jessica. Pero yun nga, yung mga kondisyon ngayon, favorable pa rin yung kondisyon dahil meron ka pa rin mainit na tubig dagat. Pero ang isang nangyayari nga dahil sa paglakas nung
northeast monsoon, yung vertical structure naman ng bagyo ang naapektuhan. Na kumbaga sa dahil masyadong malakas yung hangin at lumalakas yun, nasisira yung vertical structure ng bagyo. Kaya isa rin yun para makatulong upang unti-unting humina. Pero syempre, yung sinasabi nating humina, baka yung ating mga kapuso ay wag na mag-alala, 195 kilometers per hour pa rin po yung binabanggit nating hangin niya ngayon. Isang malakas na bagyo pa rin po ito. Pero sana nga, habang mabagal na kumikilos to, mas maging matindi yung epekto nitong malamig na hangin kesa doon sa pagdaan niya doon sa mas mainit na temperatura ng dagat, Jessica. Okay, so yun pa rin po ang kailangan nating paghandaan, Mang Tani. Malakas na hangin, malakas na ulan, flash floods, landslides at yung daluyong na tumaas din po bahagya. No? Po yung prediction kung kahapon yata mas mababa sa 3 to 4 meters. Ngayon tumaas po, Mang Tani? Yes, Jessica, tumaas dun sa ibang lugar. Hindi naman po lahat ng dadaanan itong bagyong si Ruby ay may potensyal na magkaroon ng storm surge. Mayroong mga piling lugar dito sa daraanan niya na makakaranas ng kulang-kulang 5 metrong taas ng storm surge o daluyong, Jessica. Pero meron ding mga lugar na halos walang mararamdaman. Pero hindi ibig sabihin po nun, hindi nyo na mararanasan yun. Kaya talagang dapat, Jessica, lahat ng mga dadaan ng lugar nitong bagyong si Ruby, yung mga coastal areas, talagang dapat maging handa dito sa iba't ibang panganib na iyong binanggit, ulan, hangin, daluyong, landslide at flash flood. At tandaan ho natin na yung mga dadaanan po niyang mga probinsya at mga lugar, puro po matao. Kaya mas highly concentrated po ang populasyon, mas malaki yung potential na damage o casualty. Tama po, Mang Tani? Yes, Jessica. At nakatuon lang tayo dun sa unang landfall, Jessica, di ba? Pero dadaanan po yan itong Bicol Region, itong Southern Tagalog Provinces, hanggang dyan sa Mindoro at ito nga, yung potential na mas mapalapit siya dito sa Metro Manila. Hindi naman po bukas yan, binabanggit natin. Kung meron po kayong gagawin bukas na paghahanda, pwede pa po, pero dapat pagdating ng Linggo at Lunes, kung ito ang mangyayari, mararamdaman na natin yung epekto nitong bagyong si Ruby. Maraming salamat po, Mang Tani Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.